yung hindi nakinig kanina at hindi rin po nakinig dito? Kung meron ba talaga o wala? Kasi kung, paano ito? Kasi kung nakinig na rin po ng third floor, syempre mas maganda dito na lang ulitin, ito pag-uusapan natin. Yes! Oh, kaya maging honest po, okay, ulitin mo, sino yung hindi nakapakinig kanina? Totoo, saan kayo? Kanina? Labas! Klarado, ulitin natin. Okay. Hindi, mas maganda pa to kasi kanina, hirap din po ng sobrang daming tao. Kasi ang hirap pumalaw, ang init, tapos ang hirap din huminga. And then sabi ko, ay hirap huminga kasi maraming humihinga din ng oxygen. Kinakapos na yung oxygen sa kwarto, kaya mahirap huminga. Iba naman iniisip niya eh. Okay. Ngayon, para at least mas maganda, pwede pa itong mag-Q&A mamaya. Kasi parang, actually ito yung pinakamadaling trabaho para sa akin. Kasi di ba sa mga umabot po sa akin, nagkakaroon ako ng mentoring. Minsan ng mentoring ko pa started mga 10 ng umaga, and natapos sa mga alas 12, alauna ng umaga. Straight yun, tuloy-tuloy. And kaya parang ito, it's madaling-madali lang po ito sa akin, walang ka-challenge. Kasi ang lagi kong sinasabi, nagagawa ko nga mag-network noon nang hindi pa po ako kumikita ng maayos, maghapon pa ako nagaganito. Ito po kayo kumikita ka na ng maayos. Kaya hindi po ang hindi kumisa. Naiintindihan sa mga ibang upline na kumikita po ng malaki. Bakit nung hindi ka kumikita ang sipag-sipag mo? Nung kumikita ka, naging tamad ka. Tapos isang araw magugulat ka, bakit lumiit ang income mo? Di ba ikaw naman na may kagagawan eh. Kasi ang isang bagay na hindi mo aalagaan, hindi mo siya lalaki. Subukan mo yung karelasyon mo, kahit na mahal mo yung nagsimula, pabayaan mo yan, may ibang mag-aalaga dyan. Diba? Ito naman to eh. Okay, kaya yung success mo, dapat inaalagaan nyo rin po yan. Kasi pag hindi mo inaalagaan, lalayasan ka rin po niyan. Clear na ba? Yes! Etong i-discuss ko po ito sa inyo, actually pinagandaan ko po ito ng sobra-sobra. Okay, ginawa ko po ito kaninang umaga. Okay. Kaya parang pwede mo sabihin, kaninang umaga lang pala. Hindi ko rin ito mabubuo kung hindi rin ito, etong experience ko nito. Kaya parang sa akin madali gumawa ng training kasi back up na po ako ng sobrang daming experiences, sobrang daming librong nabasa, sobrang daming mga trainings na pinapakinggan, and even until now, kaya nga, di ba, kaya nga sa YouTube ko at August Classmate. Kasi I don't see myself na magaling na. I always believe na I'm just a student of life, na ang dami ko pang pwedeng matutunan, ang dami ko pang pwedeng pag-aralan sa panahon ngayon. Kaya ako, even sa success na meron ako, honestly, hindi ko masyado siyang iniisip. Basta ang end of the day sa akin, nag-i-enjoy, nakakain ng maayos, okay na ako doon. Pero ang dami ko pang gusto i-break na records. In short, ang dami kong gusto pang tulungan na lalo kumita ng malaki. And kaya expect sa, ako po, dapat wala akong plano mag-Manila po ulit. Talagang plano ko na sana noon, talagang dire-diretso ng Bicol. Nagkataon lang yung anak ko, mas gusto din dito sa Manila. And dito ko rin siya pag-aaralin, kaya mas medyo magiging madalas din po ako dito sa Manila. Expect ko po mas lalo pong dadami ulit ang exposure ko dito sa head office. And kaya dapat magpakapal po kayo ng sobra kasi syempre pag mas makapal kayo, mas magiging malaki ang benefit nyo kasi ang magte-train po sa mga downlines hindi lang po kayo, kundi even kami mismo. Sino ang a-attend ng anniversary? Lahat ba? Okay. Sino ang may mga invite? Okay, humihina. Ang daling maramdaman eh. Okay, no? Always remember this, you need to be alive. Kung gusto nyo kumita ng malaki, dapat sa lahat ng aspeto alive ka. Ibig sabihin, dapat mas marami kang invite din this coming anniversary. Okay, ngayon, sige, simulan natin pa. Lights of peace. Ilaw. Okay, ngayon. Kilala nyo ba sarili nyo? Natanong nyo nga lang ba sarili nyo sino kayo? Positive ka ba? O negative ka? Winner's mentality ka ba? O loser's mentality ka?
Oh, parang ibang lights off na yan. Ngayon, may gratitude ka ba? O bitter ka ba? No, kaya ako yung tinatanong kung sino kayo kasi hindi pwedeng magkaroon ka ng positive results kung negative kang tao. Hindi ka pwedeng magkaroon ng magkaibang nangyayari kung ano ang foundation. Parang ganito. Pag nagtanim ka ng mangga, anong tutubo? Anong mamunga? Pag nagtanim ka ng santol, okay, anong bunga? Ibig sabihin, kung winner's mentality ka, ang tutubo at mamumunga sa'yo, winner's mentality. Kaya dapat makorek yan sa inyo. Kasi pag hindi, pwede ka magkaroon ng konting results, pero pag mali ka pa rin, mawawala pa rin yan. Kaya nga, pinakasimple kung gusto nyo makilala sarili nyo, sino ba ang madalas nyo kasama? Tanggalin natin sarili. Siyempre, lagi mo kasama sarili mo. Yung ibang tao, anong klase ang apply mo? Partner? Hindi. Sorry po pero reality bites. Kahit apply mo yan, kung mas madalas pa rin kasama, madalas hindi mo mauuna ng resulta. Dapat maghanap ka ng ibang upline or crossline na mas malaking kinikita niyan sa'yo or sa upline mo para ang resulta mo mas bumilis. Hindi ko po sinasabing awayin mo yung upline mo. Upline, hindi ako sasama sa'yo. Ang late na kinikita mo. Sabi natin, Joseph, doon daw ako sa ano. Hindi naman. You need to respect your upline, listen to upline, follow your upline. But end of the day, dapat meron kang ibang pinagkakaabalahan na mas nakakabalo yung resulta kaysa sa upline mo kung gusto mong mabilis na resulta. Pag meron kang mga kaibigan na lagi mong kasama, may mga kaibigan ba kayong negative? Yes! Nakakausap mo? Yes! Nakakasama nyo? Yes! Ang totoong negative, ikaw, hindi sila. Ganun lang kadali, makilala mo sarili mo. Kasi bakit ka tumatagal na kausap mo sila? Pag magkaiba kayong energy, hindi kayo magtutuma. The point na kaya mong tumagal at kaya mo siyang pakinggan, ibig sabihin, ikaw yung negative, hindi po sila. Kaya kung gusto mo magkaroon ng resulta, sino ba ang mga kasama mo? Ito ba yung mga kapwa mo haber, kapwa mo distributor na marereklamo sa upline? Pag mga marereklamo sa event, hindi sila ang marereklamo kung hindi sino? Kaya ako, ang bilis ng growth ko before, naalala ko. Ito, hindi ko ito makalimutan. May apply kami dati galing Manila, papunta. Nung nasa ibang company ako nito, papunta, tapos siya yung top 2 ng buong Pilipinas. Yung apply kong dalawa, kasi bago pa lang man sa old pa lang ako nun eh. Yung dalawa kong apply, sabi nila, natatakot sila, kinakabahan sila. Sabi ko, ba't kayo kinakabahan? Kasi top 2 maya yun, din ang gano'n. Nung pagdating ng apply, ako na mismo nag-assist, ako kumakausap. Hindi ako nahihiya kasi ang point ko, bakit ako dadaan kung pwede akong rumekta? Kaya ang matututunan, isipin mo, eto ako, eto si apply, eto si isang apply, eto yung top earner. Kaya ang ginawa, correct na ako dito. Hindi naman sa disrespect ko sila. Sumusunod pa rin yung mga sa kanila, nakikinig ako, pero nakikinig din ako dito. Kasi alam ko, mas marami ako matututunan. Kaya nga yung naging top earner. Kaya dapat may ganun kayong avenue. Kung hindi ka masyado maswerte na ang apply mo hindi top earner, maghanap ka ng pinaka tok-tok na pwede kang dumikit. Kahit sabihin mo apply, gawin mo akong utosan, okay lang. Pero huwag kang tumagal na utosan ka kasi makikreate ka na ganun din ang mindset mo. Dumikit ka nga sa top earner, ginawa ka naman utosan, ang magiging mo, ang tanim mo, utosan pala ako. Kaya pwede ka maging way lang na pag-aralan mo siya, maging close mo, tapos para ma-adapt mo. Clear? Yes! Kaya dapat maayos po ito ha, ang foundation po ninyo. Kung gusto nyo maging top earner, dapat ang galawin nyo, pang top earner, ang thinking nyo, pang top earner. Ang parang ganito yan eh. Sa lahat ng grupo, ang ticket order 10, ilan sa'yo dapat? More than, kasi top earner na eh. Paano kung ang thinking mo, hindi, dapat dalawa lang. Pang top earner bang mindset yan? Clear? Kaya dapat, mas kilala nyo na kung sino sarili nyo para i-correct nyo. Next. Ay, okay na daw. Yun. May nag-program sa atin kung ano ang galaw natin. Simula tayo pinanganak hanggang ngayon, may nagpo-program sa atin.
Sino ang mga nag-program? Number one is parents. Kung ano ang paniniwala mo, ano ang tama at anong mali, hindi dahil yan ang tama, hindi dahil yan ang mali, kung hindi dahil yan ang prinograma sa'yo. Ako, naalala ko nga dati, I find it weird kasi may mga namimit ako na ako nung bata ako, tinuturuan ako ng magulang ko magbenta-benta, tinuruan ako ng magulang ko maghanap ng sariling pera on my own. Nag-aaral pa ako nito ha. Ngayon, nung nag-networking ako, may namimit ako na mga estudyante na nag-networking na magkukwit na. Sabi ko, bakit kayo magkukwit? Kasi sabi daw ng magulang nila, tumigil na daw muna sila mag-networking. Sabi ko, bakit kayo pinapatigil? Kasi sabi ng magulang ko namin apply, mag-focus daw muna kami sa pag-aaral, itigil daw muna namin pag-networking. May tip lang sa inyo, pwede bang i-silent yung phone mo? Sige na kung kaninong phone man po yan, nakaka-distract. Okay? Ngayon, balik tayo doon. Sabi niya, ba't kaya pinapatigil ng magulang mo? Kasi sabi niya, para daw mag-focus mag-aral. Kayo po sumagot. Ano ang pinaka-purpose ng pag-aaral? Para magkaroon na? Bakit kailangan mo ng trabaho? Dulo, ito ang pinakadulo. Dahil nung nag-networking ka, kumikita ka na? Bakit ka maglulungkat kung pwede kang mag-shortcut? Kaya lang, magkakaibang tama at mali. Di ba iba, kaya nga sabi nga, paano pinalaki ng magulang ang mga Pilipino? Ikaw anak, mag-aral ka ng mabuti, pagka-graduate, maghanap ka ng magandang. Ang Chinese, paano ka pinalaki? Ikaw anak, alal buti. Pagka-graduate mo, hanap ka magandang negosyo. Di ba nakita niyo magkaiba yung dulo? Kaya doon yung marirealize na it's all about the programming. Kaya even sa ating minsan, may mga ganun tayo na ang paniniwala natin dahil lang paano tayong pinalaki ng magulang. Second, anong influence sa'yo ng mga pamilya mo at mga kaibigan mo? Marami kang ibang ma-encounter. Bakit ka naging seaman? Kasi ang tito ko seaman. Kasi ang kaibigan ko seaman. Bakit ka naging FA? Kasi yung best friend ko FA. That's influence. That's nagpo-program sa paniniwala ng bawat isa sa atin. So now this the school. School alone will never assure you success in life. Dati ang paniniwala natin, pag nag-aral ka ng mabuti, pagka-graduate mo, gaganda, buhay mo. Kaya lang, ano bang definition ng magandang buhay? Maraming college graduate, end of the day, hindi nila nabibili yung gusto nila, end of the day, nag-work sila for the rest of their life, at I'm sure hindi yan magandang klaseng buhay. Now, hindi enough na yung mag-aral ka lang ng mabuti, pagka-graduate mo, gaganda na buhay mo. Again, that is the influence. That is the program. Sunod, religion. Sa religion itself, ako ito ng sure ko na magkakasang-ayon tayo dito lahat. Magkakaiba man tayo ng religion, pero lahat tayo naniniwala ng Supreme Being. Tama mali? May si Muslim may pinapaniwalaan, may Allah. Si Christian may pinapaniwalaan. Si iba't ibang religion may pinapaniwalaan sila. Now, ang bottom line sa akin dito, pansinin ang influence ng religion. Pag Muslim ka, bawal ka kumain ng karne, ng baboy. Pag Adventist ka, bawal ka kumain ng lahat ng pumupula. Shrimps, alimango, crabs. Pag Iglesia ka, bawal ka dugo. Pansin mo, iba-iba to. Hindi natin pag-uusapan kung alin ang tama at alin ang mali. Ang point ko, kung anong nagiging tama at mali sa paningin mo, depende kung anong nag-program sa'yo. Clear po ba? Nagkakaintindihan tayo? Government. Kada country, iba-iba batas. Katulad dito sa Pilipinas, bawal ang marijuana, pero bakit sa Thailand, legal? Bakit sa ibang country, legal? Maldives, bawal magdala ng alak. Di ba may magkakaiba eh, kada country, pero it doesn't mean, yun ang talagang pinakapunong dulo ng totoo. Yun lang yung currently kung nasaan ka, yun ang bawal. Kaya syempre kailangan natin yan sundin. Okay? TV. Maraming tao na nahihirapan umasenso sa life, hindi dahil sa mahirap yumaman, hindi dahil sa hindi magaling ang Pilipino, nahihirapan tayong umasenso sa life kasi, thank you. Nahirapan tayo umasenso sa life kasi kakapanood po natin ng TV. Sa TV kasi, ano ba pinoportray ng TV?
Pansin, ako kahit nga nagiging question ako eh. Di ba yung, hanggang ngayon may TV Patrol, yung mga balita, ano mga binabalita nila, even sa Facebook, si ganito ng bangga, si ganito ng matay, parang anong maidudulot na maganda sa atin? Di ba? Mini-maintain nila na negative ang tao, and the question is why? Have you ever wonder bakit ayaw masyadong mini-maintain na maging negative ang tao? May nagtatanong sa inyo bakit? Tinatanong ko nga kayo. O tinatanong nyo. Binalik mo rin sa akin. Di ba? Wala. Why? Bakit hindi pinopromote ang online class? Logi school. Logi school. Disruptive ng ekonomiya. Pag may online class or online work, wala nang transportation. Pag walang transportation, wala nang makakain. Isipin mo mga masasagasaan na negosyo, ang dami. Hindi gagalaw yung ekonomiya. Bakit hindi tinuturo ang pagiging healthy? Bakit hindi dapat positive ang tao? Kasi pag positive ang tao, gumagaling, nagpa-function ang maayos ang immune system, na siya nag-aayos ng lahat ng sakit natin. Pag ang tao negative, madrama ka, kahit wala kang sakit, nagkakasakit ka. Naiintindihan niyo ngayon? Yes. At sabi ko nga sa isang interview sa akin, madaling kontrolin pag mahirap ka. Madaling kontrolin pag nasa negative yung state. Kaya nga, puro fear-based. Hindi ka nagtataka, pareho sila fear-based. Pasensya na po ako ano ang religion natin. Pero di ba pareho to fear-based? Yes. Ito pala lahat, sorry. Ano school? Pag hindi ka nag-aral ng mabuti, hindi gaganda ang buhay mo. Fear. Pag hindi mo sinunod kung ano ang pinapaniwalaan namin, mapupunta ka sa kumukulong apoy at dagat-dagatang apoy. Fear. Pag hindi mo kami sinunod, ikukulong ka. Fear. TV, patayan dito, sunugan dito, bombahan dito, hold up dito, hold up doon, pagsak ang ekonomiya, walang maganda. Fear. Why? Totoo? Grabe ba ang criminality sa Pilipinas? No! Ilang beses ka bang na-hold up? Yung sinong na-hold up na dito? Pakita sa kamay. Isa, dalawa, tatlo. Ilang beses ka na-hold up? Ikaw. Yung nandito ba? Ilang beses ka na-hold up? Ganda asawa. Ilang beses ka na na-hold up? Ilang taon ka na? Hindi. Ah? 26. 14. Ito isipin nyo. 26 years old. 26 years, isang beses pa lang hold up. Madalas hindi. Sa dami natin, tatatlo lang sila. Madalas hindi. Hindi naman ganun kalala. Hindi ganun kalala ng criminality sa panahon na yun. Ako nga, sabi sa akin, bakit wala akong bodyguard? Hindi daw ako natatakot na makidnap. Sabi ko, uso pa ba ang kidnapan? Parang makaluma na masyado yan. Ang gastos mangidnap. Kikidnapin ko. Magpaplano pa kami. Bakit kikidnap ko ba yung mag-isa ako? Ilan kami? Mga 3, 4. Makikidnap pa ako, magkukumit kami. Mag-iipon ako 4 na baril. Kung 4 kami. Getaway car. Safe house. Dadali ko pa yun sa safe house, di ba? Papakainin ko pa yun araw-araw. Yung safe house may bantay pa. Gagamit pa ako ng mga dami po o kung ano nung para hindi ako matris. Di ba ang gastos? Manghak ka na lang, mas madali. Wala ka pa i-maintain. Hindi na uso yun, di ba? Mas madali na yung manghak-hak na lang, wala kang kahirap-hirap. Sabi ko,
kidnapin mo ako. Ay naku, sigurado ko sa ilang araw may bago akong direct. Nakakumbinsi ko nga kausapin yung prospect ng mga ilang minuto lang. Ikaw pa kayo, ilang araw tayo magkasama. Example, kinidnap ako nito, kausap ko. Oh, pare, kumusta kayo? Di ba, magkakasama kami sa Simpos. Wala naman yung gagawin maghapon, nakatunga kami. Di ba, oh pare, ilan na ba nang kidnap nyo? Di ba, nagbago na ba buhay nyo? Mayaman na ba kayo? Hindi ba kayo pagod sa sitwasyon nyo? We are living in, ano nga tayo ang spoiled generation eh. Bakit spoiled generation? Segundo lang na hindi mag-send yung message mo, bad trip ka na. Eh kami noon, paano kami? Sulat. Magdadala ka, magsusulat ka ng letter. Lagay mo sa sobre. Yung sobre, Tapos papadala mo pa sa... Lalabas ka pa ng bahay, pupunta ka pa post office. Alam mo yung mga sinauna, alam mo ba ang sulat dati, mga isang buwan bago dumating? Kung taga Bicol ka papuntang Manila, isang buwan. Yung ano lang nga, pag airmail, mga 7 days ata. Pero paano kung nagtitipid ka? May gano'n, nagsulat. Mama, darating po ako next week. Uuwi po ako dyan, bla bla bla. Pinadala yung sulat. Excited na siyang umuwi. Pag uwi niya, Nay, tay! Walang sumasalubong. Tapos may dumating. Tao po. Bakit po? May sulat po kayo. Yung sulat niya siya nakatanggap. Iba po yung generation nyo. Magre-research kami noon saan? Library. Pupunta ka ng school, library. Saan ha? Ilang libro ba basahin mo? Nakabasa ka isang libro. Wala dito. Basa na naman. Wala dito. Kung kayo ngayon, itatype kay Google yung gusto nyong word, ay doon na ilalabas lahat. May AI pa ngayon. Di ba? I-type mo, di ba? Pwede mo i-type sa AI kung may familiar kayo sa ChatGPT. O, give me about leadership, 100 words. Seconds, ganun na. Noon kami, di ba, pag pinagawa ka ng essay ng teacher, 100 words, papabang, pahabain mo lang para maubos mo yung 1, 2, 3, 4, 90 na lang. Okay, dagdag. Iba yung generation mo. Pati pag-prospect, sobrang dali. Kaya para sa akin, we need to appreciate na, babalik na dun sa pinakauna, paano maiisip na magiging maganda buhay mo kung puro negative na iisip mo? Nasa totoo lang, napaganda ng Pilipinas. Sabi ko nga, hindi po tayo sasakupin ng iba't ibang countries kung talagang mahirap ang Pilipinas. Mayaman po ang Pilipinas, napakagagaling ng Pilipino at Pilipino po tayo. Gaano po tayo kagaling? Bakit walang billiard sa Olympics? Ang may kasalanan? Siyempre. Nung nakita ng Amerika na meron isang Pilipino na napakagaling mag-billiard na hindi nila matatalo, hindi sinama sa Olympics ang billiard. Ganon siya kagaling. Diba? Na ang bottom line sa akin, ikaw, Pilipino ka. Meron tayong Efren Bata ng billiards, meron tayong Manny Pacquiao ng nag-iisang 8th division champion, meron tayong Paing Nepomuceno na wala pa tumatalo sa records niya sa bowling sa buong mundo. Ang dami natin magagaling ng Pilipinas. Ikaw nagdududa ka sa kakayahan mo, yayaman ka. Sabi ko nga, kaya tayo kinolonis ng paulit-ulit, ang daming threatened na iba't ibang lahi sa atin sa sobrang galing ng Pilipino. Okay, ngayon, sunod is movies. Gusto niyo maman? Yes! Nanonood ng mga drama? Yes! No, huli! Walang mali! Pero kung anong ginagawa ko, yun ang magiging tao. Ako, mahilig din po ako, hindi po ako nagmamalinis, grabe po ako mag-TikTok, grabe po ako mag-Reels. Pero ang algorithm ko po, ang algo ko, puro inspirational, motivational, puro ka matututo. Wala talaga akong algo ng yung mga walang kakwenta-kwenta. Pag minsan may natsatsamba na dumadaan, sinashowless ko or binablock ko. Kasi para sa akin, I need to protect my mind. Bakit ako magpapasok ng mga basura sa utak ko
na pag nagpasok ka ng basura, susunod ang lumalabas na sa'yo. Kaya pagpasok ka ng negative, sumunod ang lumalabas na sa'yo. Kaya pansin mo sa akin, di ba? Kahit anong negative ipasok mo sa akin, may maiisip ako dyan na positive. Kasi gano'n na ako eh. Kumbaga, para akong processor, napasukan mo ako ng negative, ilalabas ko sa'yo, positive na. Kasi even movies, ang pinapanood ko mga about business, about entrepreneur, kung hindi ko pinapanood ko mga documentary, paano ko maintindihan ang utak ng tao, bakit ganito na nangyayari sa mundo, yun ang pinag-aaralan ko. Kasi para sa akin, mag-i-spend ka na rin lang naman ng oras, dun ka na sa matututo ka. Ang pinakapanglibang ko talaga, pag ayaw ko mag-isip, action, yun lang naman sa akin na parang gusto ko lang yung may nakikitang yung barilan pag tinatamad ako mag-isip. Yun lang naman sa akin. Sunod books. Ito din, ano mga binabasa po ninyong libro? In short, etong lahat ng to, kung gusto mong ma-program, ano ba gusto nyo? Yumaman, mahirap? Yumaman! Millionaires Club? Top 20? Top 20? O top 1? Now, in short, ako ganun din ako. Pinag-aaralan ko, hindi na po ako nag-aaral ng dulo-dulo na. Sino ang pinakamagaling sa basketball? Sino ang pinakamagaling sa billiard? Sino ang pinakamagaling sa boxing? Sino ang pinakamagaling sa business? Sa real estate? Dulo ang pinag-aaralan ko lahat. At lahat yan there are something in common. Kaya pansin mo yung mga taong hindi successful, may something in common sila. Yung mga taong successful, may something in common din sila. Kaya, nasa sa iyo ngayon kung anong gusto magiging program mo. The good thing about this, you could always reprogram yourself. Gusto mong yumaman? Yes. May mga panahon bang pinipitik ka ng subconscious mo na mahirap yumaman? Yes. May mga times ba sinasabihan mo hindi mo yung kaya? Yes. Bakit? Kasi nasanay na for so long ang sarili mo na negative ka. Ngayon, since gusto mong yumaman, naninibago si katawan mo, bakit gusto niyo kong yumaman? Mahirap kami. Kaya habang gusto mong yumaman, papaalalahanin ka niya. Hindi mo yan kaya, mahirap yan, o tingnan mo si ganito, wala din nangyari. Kaya kailangan mo yung labanan. Hindi ka magiging mayaman ng isang araw decision mo, yayaman ka, kinabukasan yayaman ka. It's an unending battle every single moment of your life. Sabi nga ni McGregor, can you still be positive when everything that is happening to you is wrong? Madaling magsabing payaman, yayaman ako, magiging successful ako, pag may mga pikin ka, maganda nangyayari. Paano kung naubos grupo mo? May mga bayarin ka at wala kang pera, kaya pa rin kayong sabihin yan. That's the real challenge. Kaya ang katawan kasi natin, may nakasanayan tayong program. Yun ang dapat na ma-i-reprogram nyo. Hindi nyo yan ma-i-reprogram ng isang desisyon lang. I-reprogram nyo yan sa paulit-ulit na desisyon na gagawin po ninyo. Okay? Clear? O ngayon, sunod. Nandito tayo sa mundong to, we are just passerby. Naniniwala ba kayo na naglalaro lang tayo dito? Eh, bakit ka nalulungkot pag may nangyayari hindi maganda sa'yo? Pag Hello? Gulat naman ako sa boses ko. Pag naglalaro kayo ng games at namamatay kayo, pangit ba nangyayari after? Bakit? Ano nangyayari after? Mas nagmamature ka ba? Mas gumagaling ka ba? Focus na ito. In short, hindi mali ang mali. Bakit nagiging mali ang mali? Kasi akala mo failure ka dahil sa nagkamali ka. Actually, ang tawag doon is Super Mario effect. Sakto, di ba? Super Mario. Anong ibig sabihin ng Super Mario effect? Di ba pag naglalaro ka ng Super Mario, pag namatay ka, kung saan ka namatay, susunod na pupunta ka doon, mag-iingat ka? Yes. At gagalingan mo na doon? Yes. Yun ang pinakasimpleng effect dapat sa atin. Pag nadapa ka, tayo na agad. Bakit ka tumatambay? Pag may nawala, may papalit yan. Clear?
Okay, ngayon, nandito tayo sa tinatawag na game na ang title is life. Paano ka mananalo? Naglalaro ka ng volleyball. Ang ginagamit mo rules ng basketball, mananalo? Bakit? Ano yan? In short, kung gusto mong manalo ka dito sa buhay, dapat naiintindihan ng rules. In-explain ko na sa inyo kung ano ang reasoning bakit kayo ganyan. Bakit may taong negative, bakit may taong positive, bakit kaya yaman, bakit kaya hindi. In-explain ko na kanina. Eto naman, ano ba ang rules ng mundo? Ulitin ko, in-explain ko kanina, may school, may government. Certain, ito lang yung level nila eh. May pinakatuktok. No offense po sa iba't ibang religion, pero di ba mas may mataas pa sa religion? Ito, law of gravity. Pag tumalon ka sa building, kahit ano ang religion mo, mahuhulog ka hindi. Guwapo ka, pangit ka, mahulog ka hindi. Pangit ka, maganda ka, mabait ka, matalino ka, kahit anong klase ka, pag tumalon ka, yun ang rules ng earth. Now, have you ever wonder, ano nga ba talaga ang rules? Kasi nga, paano ka mananalo? Bakit may mga taong ang gaan sa kanila ng blessing? Bakit may mga taong lahat ng gusto nila nakakuha nila? Bakit may mga taong kahit anong sipag nila, ginagaya naman nila yung ginagawa? Bakit hindi? May mga nagtanong na ba sa inyo na bakit yung crossline ko, pareho lang naman kami ng kinakausap, ba't mas maraming nag-join sa kanya? Ba't parang tingin ko, mas magaling ako sa kanya, pero bakit mas maraming nag-join sa kanya? Bakit? Now, ang rules ng mundo napakasimple. Sobrang simple. Hindi to komplikado. Dadaanan ko lang ng konti, hindi ko explain ko lahat. Okay, basahin po natin. Anong ibig sabihin niya? Iiyak kayo. Masasaktan kayo. Hindi ibig sabihin na hindi ka kumakain ng layon, hindi ka kakainin ng layon. Sabi nga nila, why do bad things happen to good people? Hindi ibig sabihin na hindi ka nanloloko, hindi ka na maloloko. Clear? Yes! And that's life. Dadaanan nyo lahat ng emotion na meron sa mundong to kasi yun ang reason mo bakit ka nandito. Kaya hindi mo kailangan maging malungkot na malungkot ka. Pwede ka maging malungkot na masaya ka. Kaya mo ba maging masaya habang iniwan ka ng karelasyon mo? Kaya mo bang maging masaya? Yung hammer mo, tinulungan mo, ginasusan mo, inabonohan mo, isang araw inalisan ka. Now, that's life. If you believe there's someone na may supreme being, bakit ka maniningil sa kapwa mo tao? Kung gagawa ka na mabuti, at hindi ka ginawa ng mabuti ng taong ginawa mo yan, okay lang yun. Hindi mo na problema yun. At ibabalik, di ba? Ruling sa mundong to, cause and effect, kung ano ang tinanim. Kung nagtatanim ka ng mabuti, bakit ka kakabahan? Kung maayos naman, parang ako, may mga downline ako. Mga iba, okay, pag tumatawag ka, kinakabahan ako. Sabi ko, gago, anong kasalanan mo na naman? Kasi kung wala ka naman kasalanan, bakit ka nakakabahan? Diba? Guilty ka eh. Kasi ako dati, pag tumatawag sa'yo sila, apply mo, excited ako. Ano naman kayo pag-usapan namin? Ano? Yung pag may nagawa ka rin naman mali, alam mo, mukhang alam na niya. Ay, guilty ka kahit wala. May huli-huli. Now, ang bottom line para sa akin, dapat maintindihan po natin na ang
way natin for us to become successful, dadaanan natin lahat yan. Ang pinaka-importante, kada dapa, tayo agad. Yes. Huwag mo nang patagalin, wala ka rin choice, tatayo ka rin. Pwede kang manisi, pwede kang umiyak, kahit gaano katagal pang iyak mo yan, tatayo ka pa rin. Eh kung tanggalin mo na yung iyak, tanggalin mo yung paninisi, just learn from it and accept it. Ang pinakapadali, lahat ng nangyayari mali, ikaw may kagagawan. Di mas madali magbago. May dawali kang umalis, o ano kayang mali ko? O di at least, move on ka na, natuto ka ba? Umalis ang dawali, may kasi siya kasalanan. O di pag may dumating, naulit mo yung ginawa mo, umalis naman siya kasi may kasalanan. Di ang tagal mo natuto. Kaya bilisan mo lang umako ng lahat. Tapos tanong, paano ko hindi mauulit or paano ko i-improve? Clear? Yes. Second perspective. Walang mali na nangyayari. Meron maling nagre-react. Ang pag-usapan natin, papaintindi ko sa inyo mabuti. Sabi nga nila, it's not important what is happening to you. What is important is what's happening inside of you. Okay. Magbigay kayo ng negative na scenario, papalitan ko ng positive. Sige ba? Namatayan. Okay. Dulo na lang natin. Namatayan. Ngayon, hindi mo ba alam na tinuturuan ka na matuto ka mag-appreciate ng mga bagay na nandyan sa'yo kasi walang forever sa mundo to. Minsan ang cute things sa pag may namamatay, nagkaka-reunion. Nakukumpleto kayo. Di ba tagal-tagal nyo na nagpaplano, hindi kayo makumpleto kasi daming lakad. Nung may namatay, ang dali mo kumpleto. Bigay pa kayo ng negative. Na-scam. O di maganda. Kasi para mas nauliga kang kumita ng pera. Nang mas malaki dun sa nawala sa'yo. At second, natuto ka. Di ba? At di sa susunod na i-scamin ka ulit, alam mo na kung anong gagawin mo. Kasi may palatandaan na, teka lang, ganito yung ginawa sa akin noon. Di ba? Parang babae. Ang babae ang daling maloko pag ginawan ka ng lalaki na pinaka-first time nang hindi pa ginagawa sa'yo. Example, lahat ng lalaki naging ex mo, hindi ka pinapakilala sa magulang. Magkaroon ng isang lalaki, pinakilala ka agad. Di ba na mabibiro mo, this is it. Eto na mga katulungin mo, pinakilala na ako. Di ba paniwalang-paniwala ka, eh hindi rin kayo nagkalutuluyan, niloko ko pa ng lalaki. Susunod may magpapakilala ulit siya sa magulang, parang alam ko na po. Ano ba, habang naluloko ka, mas nagmamature ka, mas natututo ka. O paano naging mali kung doon ka natuto? Ano ba? Nakulong. Okay. Pare, napakaswerte mo. Libre kang pagkain. Nagkaroon ka ng silent moment ng life mo. Ang hirap pili ng silent moment sa atin. Sa totoo lang. May gwardiya ka pa. Sa totoo lang, wala talagang maling nangyayari sa atin. It's just how we interpret kung bakit siya nangyayari. Kasi, di ba, parang may mga iba na pwede mong gawin na stumble stone ang sitwasyon mo, pwede mo rin siyang gawin stepping stone yung sitwasyon mo. That is always yours. Ano ba? Aksidente. Lumaki sa pangit na environment. Marinig yun? Ano yan? Lumaki daw po sa pangit na environment. O di maganda kasi dapat umalis ka na dyan sa napangit na environment na pinaka. May comparison ka na eh. Ba't ka ba? Sabi nga nila, di ba? Kung pangit yung environment mo, at least meron ka ng isa para umalis. Pag hindi ka pa rin umaalis, ikaw na may problema dyan. Hindi na sila. Ano ba? Saktan. Sige, ano pa po negative? Iniwan ng girlfriend. Uy, ayaw mo yun. Meron pa pang iba. Makakatikim ka pa ulit ng iba. Kung paniniwala ka, tuwing may karelasyon ako na naghihiwalay kami, isa lang isusuka. Sa susunod na magkita kami, ang sasabihin ng ex ko, sana kami ang nagkatuluyan.
Ayoko na ang marinig ko. Buti na lang hindi kami nagkatuluyan. Kaya I'll make it sure kada breakup ko sa girlfriend ko, matik mas lalo ako mag-i-improve, mas magiging better person ako, mas magiging successful ako, mas magiging okay ako. Kaya hindi naging mali yung pagkakaniwalay namin kasi lalo ako nag-i-improve na nag-i-improve na nag-i-improve. Isa pa, masasaktan ka doon pag masyadong mababa value mo sa sarili mo. Pero pag mataas ang value mo, kawalan ka niya, hindi kawalan mo siya. Sige, may isa pa dito. Tino yan? Binigay ng trauma ng family. Ano daw? Binigay ng trauma ng family. O pinakaano sa akin din, anong lesson doon? Ano yung bakit mo siya pinagdaanan? Kasi parang sa akin din, may ano din ako sa sarili ko na parang ang pinaka hinahanap ko, yung mapuri ako ng parents ko. Na hindi ko siya narinig. Hindi ko talaga narinig siya, mas napupuri pa yung ate ko. Pero end of the day, dahil sa hinahanap ko yung gano'n na klase na mapansin ako, naging successful ako ganito kalayo. Ginamit ko yung need ko, yung na gusto kong mapansin, gusto kong maging magaling, na hinahanap ko yung sa parents ko. And dito ko nahilabas, galing sa industriya yung ginagalawan ko. Kaya pwede mong gamitin yung pain na meron sa'yo, lahat naman tayo may childhood pain Pwede mo siyang gamitin na into inspiration para lalong gumanda buhay mo. Kung mag-rather than parents na dapat ganito nyo ang trinato, dapat ganito nyo ang trinato. End of the day, eto, lahat ng gusto natin itrato sa atin ng parents natin, ang pinakasagot pala doon, ikaw dapat magtrato doon sa sarili mo, hindi ibang tao. May mga babae ba dito na ang dami mo nang nakakarelasyon, tapos paulit-ulit yung ginagawa sa'yo ng mga lalaki. Ang tinuturo lang sa'yo doon, kasi ang dapat mong mahalin, sarili mo, hindi ka dapat maghanap ng ibang tao na mamahalin mo. Ano ba po? Ano ba negative? Ako. Tagal. Depression. Anong klase? Sorry ha. Ako hindi ako naniniwala talaga sa depression at anxiety. Pinaka-bottom line naman lang dyan, nangyayari kasi everyday, para makaintindihan niyo po ninyo, isipin niyo, pagkagising niyo sa umaga, binibigyan ka ng 100% energy. Sa maghapon mo sa isang araw, kung puro ka lang upo, puro ka cellphone, puro ka ganito, hindi mo ito nakukonsume. Buong gabi, nagamit mo lang 20%, ilan matitira? 80%. Hindi ka gumagalaw katawan mo, hindi na po uso ngayon na magalaw ang katawan. Hindi na tayo naglalakad, lahat automatic na lahat madali. Etong energy na to, nasa utak mo yan. Ang galaw ng utak mo, kaya ka nagkaka-stress, nagkaka-anxiety kasi dahil pang energy na hindi nakakonsume. Subukan mo maging masipag buong maghapon, ang dami mong ginagawa, kinagabihan, tulog ka. Wala kang mga ganyan-ganyan. Hindi mo lang nagagamit yung energy mo na, lalo pa kung mataas na ang energy mo, inom ka pa ng inom ng kape, inom ka pa ng asukal, inom ka pa ng ano-ano, lalong ang daming gumagalaw sa utak mo, kaya nagkaka-anxiety po kayo. Subukan nyo tumigil ka ng lahat ng may sugar, tumigil ka kumain ng lahat ng processed na food, tumigil ka ng tinapay, kahit anong kasing tinapay, hindi po yan healthy. Ganun lang kasimple yan. Lahat ng nasa incan, lahat ng nakikita nyo sa grocery, hindi po yan healthy. Ang pinaka-healthy pagkain, whole food. Pag sinabing whole food, kaya pang i-identify ng lolo natin. Di ba example yung mga lolo ng lolo natin, bigyan mo ng donut, anong sasabihin sa'yo? Ano yan? O, ang whole food, bigyan mo ng manok, bigyan mo ng karne, binigyan mo ng beef, bigyan mo ng pagkain na kainin mo, yun ang whole food. Ang dami natin kinakain na mali. At hindi ang katawan natin design kung gumalaw. Pag hindi gumagalaw ang katawan, ano nangyayari? Di ba negative? Yes. Kaya exercise din po. Subukan nyo lang. Isa pang pinaka, ang taong mareklamo, tamad lang yan. Kasi kung ang tao maraming ginagawa, wala nang yan oras mag-isip. Kaya marami kang oras mag-isip, magpuna ng kung ano-ano, kasi wala kang ginagawa. Isa pa, nakakadagdag sa anxiety, ang dami mong naka-open up. Anong naka-open up? Ang dami mong gagawin na hindi mo tinatapos.
Magbabasa ako ng libro, bukas na lang. Maglilinis ako, bukas na lang. May kaaway ako, bukas na lang. May pinapagawa sa apply, bukas na lang. Nagko-consume yan lahat ng energy, bukas yan ang eh kung tapusin mo yung lahat, may kaaway ka, tara usap tayo, ano ba dapat? Sige, hindi na natin ulitin, bati na tayo. Close. May pinapagawa sa'yo, tapusin mo na. Ang magagay ba, kaabutan ka lang ng 5 minuto, 10 minuto. Kung pag tinapos mo lahat ng sitwasyon, ang sarap sa utak mo kasi ang relax. Gets? Yes. Tapos kung ikaw pa yung tipong taong maingitin, huwag ka munang magbababad sa Facebook. Mamamatay ka dyan kasi lagi mas may guwapo sa'yo, mas may maganda sa'yo. Lalo pa ako, kung ginagamit mo ang Facebook marketing, okay yan. Pero kung ginagamit mo ang lifestyle, kadalasan hindi naman totoo yan. Yung lahat ng nakikita nyo sa Facebook, di ba? Lalo yung mga relationship, yung mga katawan niya, may mga edited na. Kaya sa mga lalaki nga, tip ko po sa inyo, pag makikipag-date kayo first date, yayain nyo agad ng swimming. Kasi ang ganda na ng makeup, hindi mo na makikilala yung tao. Di ba sa kapal, parang machine din yung nilalagay sa sa Bicol, nagkaroon kami ng sports fest. Meron kami tinatawag na parang diva, something diva-diva yung lalaki na nagbaling-baling. Iisa ako sa judge. Sabi ko, putsang ganda naman ito. Gandang-ganda talaga. Sabi ko, parang kakagos mo si Jack at si Dinar. Sabi ko, mga ilang red doors lang ito, yari tayo dito. Sabi ko, hindi mo talaga mapagkakamalan na na lalaki. Ito malupit, nung pagkatapos, siya pala yung isa sa minimentoran ko. Hindi ko pala kinala sa ganda ng pagkaka-makeup. Di ba iba na ang makeup ngayon? Grabe na yun. Kayang gawin sa tao talaga mag-iiba na yung mukha. Kaya yung tip ko sa inyo sa mga guys, kung talagang medyo sure ka, parang walang sisihan, swimming agad. Nakita mo yung mukha kung ano yung sobra. Diba? Sa ano po kasi, sana mga pwede magtanong kanina, lalo sa depression anxiety. Kasi nung sa batch nga namin, yung bullying normal. Ako nga dati pag nakikita ko dumadaan, inchik. Bumubuha ka pa ng mga bata, inchik. Eh kasi sa lugar na kung dumadaan ako sa may Riles, puti ako, singgit pa. Kakaiba talaga ako sa lugar na yun. Eh nung natuto ako sumagot, kasi puro sila Pilipino, inchik. Tinuruan ako ng ate ko kasi galit ako sa ko, ate lagi akong kinakantsawan. Ito nga'y sabihin mo. Pagdating sa inchik, sabi ko, native. Gagawin yan para maayos sila. Tahimik sila kasi maiitim sila eh. Tahimik ko. Ayun, simula nung hindi na ako pinapansin. Kaya, sa totoo lang, marami lang kasi nung bata, di ba, mga bata pa lang, nasa kalsada, takbuhan dito. Eh yung mga generation, puro na computer. Yung na ganun na lang, kaya katawan di nang gumagalaw. Pag ang katawan hindi masyadong gumagalaw, negative po talaga nararamdaman niya. Okay, clear? O, last, negative, meron ba? Sige po, sa dulo. Ano? Na-rape. Okay, ngayon, sino na-rape na? Hindi, para sa akin kasi, pwede mo siyang gamitin as inspiration na kaya yan nangyayari sa'yo kasi may purpose ka bakit nangyari dito sa mundong to. Pwede yan ang gagawin mo na parang magiging inspiration ka ng mga ibang tao makaka-relate din sa nangyari sa'yo. Kasi para sa akin, tapos na yan eh. Pwede mong sabihin, pwede ka mag-dwell na magkakaroon ka ng tinatawag na paulit-ulit na hindi, ganito nangyari sa akin, ganito nangyari sa akin. But end of the day, kung may religion ka at naniniwala ka sa taas, di ibig sabihin lahat na nangyayari ito may reason. Then yung reason na yun ang hanapin kung bakit siya ang nangyari sa'yo. Parang katulad sa akin, napapatanong din ako, mahirap maging strong. Kasi nobody cares when you are weak. At least yung mahihina, may natatakbuhan na malalakas. Eh yung malalakas, sino tatakbuhan nila? Eh kung lahat sa'yo umaasa. Ako minsan may moment din ako, umiiyak na lang mag-isa bigla eh, hindi ko maintindihan. Saan ko umiiyak mag-isa? Gusto ko rin magdrama, kaya lang minsan, paano yung mga taong nakaasa sa akin?
Paano yung mga tao na tinitingala din ako? Kaya minsan, ang parang curse at the same time blessing sa akin, hindi ka pwede maging mahina. Kasi may taong umaasa sa'yo. And it's the same po sa sitwasyon na yun. Na kung yun ang nangyari sa'yo, end of the day, gawin mo na lang siyang inspiration para lalong ikakaganda at ikakabuti ng buhay mo. Kasi end of the day, sino ba ang lugi pag ginawa mo siya na parang ganito ako kasi ganito ugali ko, kasi ganito nangyari sa akin, ikaw lang din naman ang lugi. Kaya parang di ba, sabi ko nga, you could always change your past. Paano mo babaguhin ang past mo? Dati, ang reason ko bakit gusto kong yumaman, kasi yung mama ko. Alam niyo ba story ng mama ko? Yes. Oh, yung mama ko nung namatay, sabi ko, ba't gusto ko pang yumaman kung namatay na yung mama ko? Kaya lang, pinalitan ko siya. Kasi dati, ulitin ko, para sa mga hindi pa nagkakaroon ng idea, ang broken family po kami nung high school ako. Naghiwalay parents ko, bumagsak negosyo namin, halos wala na kami masyadong properties, tapos end of the day, yun ang naging reason ko ba't gusto kong yumaman. Sabi ko, gusto kong yumaman kasi gusto ko magkabalikan parents ko. Ngayon, ang nangyari, 2007, a-awardan ako ng Millionaires Club. Sabi ko, pag a-awardan ako ng Millionaires Club, gusto ko invite ko yung mama ko at papa ko. Tapos pag award, magugulat sila na yung anak nila na laging pasaway, laging na-receive principal office, biglang ngayon na a-awardan. Ngayon, after namin, pag na-awardan ako ng Millionaires Club, didiretso kaming Baguio, tapos magkakabalikan parents ko, uuwi na kami ng Bicol at buo na pamilya namin. Yun yung story ko. The sad part is, bago ako awardan ng Millionaires Club, namatay mama ko. Nung namatay mama ko, sabi ko, ano pang reason? Ba't pa ako magsusumikap? Yung pinaka-reason ko, gusto kong yumaman, wala na. Then kaya lang, point ko, sabi ko, what if baguhin ko yung script? Ano yon? What if kaya ako namatayan ng mama para maging inspiration ako ng kada isang pamilya? Na kung bawat isa po sa inyo nabubuhay pa parents nyo, hindi ba dapat mas magsumikap kayo? Kasi walang kasing sarap na kumikita ka ng malaki na makakabawi ka pa sa magulang mo. Kasi kung hindi ko babaguhin, alam nga naman mabubuhay na lang ako sa malungkot na hindi, namatay kasi mama ko, ba't pa magsusumikap? Kaya you could always change your past. Pwede mong baguhin ang kwento mo, ikaw naman ang may kwento niyan. Kaya ginagamit ko lagi lahat, nakikita yung paano ko ayusin isang perspective na pwede naman natin pag-usapan na negative, pero I choose na pag-usapan natin positive at least mas magaan sa gets? Wala naman totoo sa mundong to. Everything is just an illusion. Diba? Parang yung 6 and 9, paano mo siya titignan? Depende kung nasan kang anggulo. Yung nawawala sa'yo, paano mo siya titignan na thankful ka may nawala kasi may papalit or may nawala kasi sayang. Nasa sa'yo yun. Kaya, we are very, very powerful being. Kung alam nyo lang kung gaano tayo kagaling ang bawat isa sa atin. Nagkakataon na hindi mo lang nailalabas kasi masyado ka na na-program na maging negative, maging negative, maging negative. Clear po ba? Yes. Okay, sunod. Energy is the currency of the earth. Hindi marunong umintindi ang earth ng mga lahat ng rason natin sa buhay. Pero naiintindihan niya kung ano ang nararamdaman mo. Gusto niyo maging positive ang buhay niyo, dapat positive ang binabato ninyo. Gusto niyo po ba maging top earner? Yes. Reklamador po ba top earner? Yes. May hina po ba ang loob ng top earner? Yes. Then ano ba ang top earner? Malakas, masipag, may kusa, siya may pinakamarami laging invite, siya may pinakamaraming direct, siya may pinakamalaking income. It's ano ang sinasabi mo sa mundong to ang mangyayari sa'yo. Pag sinabi mong loser ka, loser ka, loser ka, loser ka, yun ang mga mangyayari sa'yo. Yun ang mga makikita mo kasi you will never identify kung hindi yun nag-i-exist sa'yo. Hindi ka mayayabangan sa isang mayabang kung hindi ka rin. Hindi ka magiging malandi na makikita mo ang isang babae kung hindi ka rin. Kaya ang earth, ang currency, energy. Ibato nyo po yung gusto nyong bumalik sa inyo. Clear? Yes. Okay, ngayon, i-keep yourself. Ito, napakadali. Pwede po kayong kumita ng 6 figures a month. Ito lang ang marunong ka. Prospective. Nakakapag-prospect na po ba kayo sa offline? Yes.
Na-prospect na kayo sa online? Yes! Now, sa mga hindi pa po, I do suggest na ma-experience ito both. Ang offline, meron ka rin script. Pag may nakita ka naka-uniform, kumusta? Mukhang may trabaho ka, siguro ang dami mo ng ipon. Anong kadalasan sagot? Wala nga eh. O baka gusto mo ng extra income? Nagigets nyo? Yes. May approach ang kada tao. Sa online, wala po tayong choice. Lahat po tayo magiging content creator pagdating ng oras. Ang tanong, kailan nyo sisimulan? Kailan nyo po sisimulan? Bakit tayo magiging content creator? Pag-usapan muna natin ito, isa side trip ko lang to. Bakit? Lahat ng tao nasa ano? Bakit mahal ang rent sa Ortigas? Kasi maraming tao. Anong mas maraming tao? Sa Ortigas o sa online? In short, kung meron kang content na ginagawa palagi, meron kang Facebook, meron kang Reels, meron kang YouTube, meron kang TikTok, magiging way mo na yun na pagpo-prospect itself. Anong pinakagawin nyo? Pinakasimple, lifestyle lang. Mag-trigger ka lang ng curiosity. Ito mismo. Alam mo ang maswerte sa atin? Ang content natin, yung everyday life. Ang mahirap sa mga ibang content creator, kailangan nila mag-invento, gumawa ng sariling content. Kaya minsan may mga ibang content creator na nag-aaway-away kunwari, nagbabati-bati kunwari, kasi that is already content. May iba naman na ang ano na lang nila is, ano ba tawag sa ganyan? Yung reaction video. Ngayon, ang bottom line sa atin, tayo, ito mismo content. Paano? Okay. I-video mo sarili mo. Ito, daan mo. Itahid mo. Yung video maraming tao, mas magsalita ka. Lagyan mo na lang ng background music kung ano. Kung anong natutunan mo sa sinabi ko, kahit mga 2 sentence lang. Grabe, ang buhay pala natin, may control tayo kung paano natin gawin positive or negative. Yun lang. Buti na lang talaga umatin na nung ganitong klaseng training. Ang ganda ng natutunan ko. Cut, upload. Kinabukasan, nag-meeting, apply mo. Anong natutunan mo? Yung binagsak ni apply mo, gayahin mo ng mga 3-liners. Grabe talaga, pag nangarap ka lang pala, kayang-kaya, maniwala ka lang sa sarili mo. Upload. Nagpapadala ka ng pera, nasa Cebuana ka, mag-video ka. Grabe, nakakatuwa itong negosyong to. Ito yung negosyong gustong-gusto ko kasi nakakapamasyal ka na. At the same time, kumikita ka pa ng malaki. Ay, may nagtiwala naman sa atin na dito tayo ngayon sa Cebuana. Video, cut, upload. Paano kayo mahuhusan? Upload lang kayo ng upload. Darating ang time, kakapal din ang... Alam niyo yung pinaka-totoong labanan sa content creator, sa content creation? Hindi ko alam kung tama yung spelling. Consist. Tama ba? Ay. Tama ba? Ito labanan. Pinakasimple, i-layman's term ko. Hindi ko lang maalala kung eksaktong 4 hours or 5 hours. Pag 4 hours kang napapanood ng isang tao, magugustuhan pa niya. Hindi ko eksakto tamang itong hindi ko maalala. Pero may certain ganitong oras. Tatanungin niyo ako, paano manunod sa akin ng 4 na oras? Upload ka nga lang ng upload. Upload ka. Ano pangalan bro? Anthony. Nag-browse ako sa TikTok, nakita ko si Anthony. Sino ba to? Next. The following day, kita ko naman si Anthony. Sino ba to? Next. Susunod, kakapaulit-ulit ni Anthony. Tingnan ko nga kaya to. Parang okay naman mga sinasabi niya. Next. Paulit na paulit hanggang panoorin ko kaya ito wala akong magawa. Timing mo, panoorin ko ang buong vlog niya. Maganda naman pala itong vlog ni Anthony. Di susunod, kilala ko na si Anthony. Susunod yung mga video-video, papanoorin, hanggang minsan, nakakamiss si Anthony, tingnan ko kaya ulit si Anthony. I-follow ko kaya si Anthony. Yun lang naman ang labanan. Naging close mo kaibigan mo, hindi naman dahil sa talagang close mo kasi lagi mong madalas na. Di ba close nyo saan? Naging close mo dahil sa ka-work mo, kakapitbahay mo, o kaklase mo, or may something in common kayo. Yun ang labanan lang naman. Kaya ang kagandahan dito, isa pang sikreto,
enjoyin nyo lang yung journey nyo sa pag-network at paggagawa nyo ng huwag nyo isipin yung viral kayo agad. Huwag nyo isipin na dumami agad followers mo. Always remember, ako po, kailan ako gumawa ng vlog ko? Sino nakakaalam? Yes. 22. 22. 2017 pa. Ang pinakauna kong purpose lang naman dati is just, ano tawag niyan? Scrapbook. Alam niyo ba ang scrapbook? Para photo album, na kesa sabi ko, mag-photo album ako, ng mga picture ko dati na wala dahil binagyo. Sabi ko ito, digital na lang. Kaya yun ang purpose ko dati ng YouTube ko. Hanggang gusto ko nang makilala, gusto kong maging content creator, gusto kong maging vlogger, doon na, tuloy-tuloy siya. Kaya, enjoy nyo lang kasi, hindi po isang araw po. Parang Kong TV. Kailan si Kong TV naging vlogger? Kung tama pagkakaalala ko, I think it's 2007 or 2008. We all love to be like Kong TV, pero gaano katagal na siya sa ginagawa niyang karera. Clear? Yes. Okay, sunod, presentation. Itong tatlong to, dapat matutunan nyo to sa loob lang ng isang buwan. Matuto mag-prospecting, matuto mag-presentation, matuto mag-closing. Kaya trabaho na po ito dapat ng admin. Dapat meron kang tinatawag na standard. Kasi kung full-timer na haber mo yan at hindi pa yung marunong ng ganyan isang buwan, ikaw ang may mali doon. Clear po ba tayo? Yes. Itong tatlong skill lang to, kaya nyo na pong mag 100,000 a month. Kasi marami po ako mga handle na mga downloads ko na level 2 sa Bicol, in a short span of months, nag-100,000 sila. Ito lang ang alam nila. And I'm sure madaling-madali po yung matutunan. Mas marami po tayong pinag-aaralan nung nag-aaral tayo sa school. Nung nag-aaral tayo sa school, sine, tangent, cotangent, periodic table, multiplication table, di ba? Lahat ng mga sa English, ano mo tayo, subject, adjective, verb, di ba tayo natin pinag-aaralan? Ang networking sa totoo lang, yung tanong noon, yun pa rin ang tanong ngayon. Ako, 20. Tama. 21 years na po ako sa industriya ng networking, 18 years na po ako sa global. Kung ano po yung tanong noon, yun pa rin ang tanong ngayon. Wala kang nagbago. Ano mga tanong na encounter nyo? Ano yan? Walang pera. Pyramiding. Ano ba pyramiding? Structure. Di ba sabi nila, kaya siya pyramiding, ikaw to, may left, may right. Sabi ko, kaya po yan ginagawa ng ganyan kasi mas madali lang pong maintindihan. Kung structure mismo ang pangit, pwede naman po yan ibahin. Ikaw to. Ito yung left, ito yung right. Recruit kasi sa left, recruit kasi sa right. Yung recruit mo, nag-recruit dalawa. Nag-recruit dalawa. Pag drenowing mo, spaceship na po yan. Diba? May iba pa ganito, alam ko na yan, bilog-bilog. O di palitan natin. Ayan, si triangle. Na-recruit mo, si square. Na-recruit mo sa kabila, si rectangle. Diba? Ginawa lang naman yung bilog-bilog kasi mas madaling i-drawing. Mas madaling maintindihan. Pero yung itself ng bilog-bilog, wala namang problema. Isa pa, pangit ang networking kasi kumikita ang nasa taas. Anong negosyo ang mas kumikita ang nasa baba? Hindi pwedeng kumikita ang nasa baba kasi magiging chaos po yan. Isipin mo si manager, ang sweldo 10,000. Si janitor, ang sweldo 100,000. Inutusan ni manager, si janitor, magwalis ka. Sabi ni janitor, boss, ito 20,000, ikaw magwalis. Diba, chain of command, hindi pwede. Kaya, pero sa atin, sa network nga, sa totoo lang, tayo na mas maganda kasi pwede kumita ng mas malaking nasa baba eh. Yes. Diba? I'm sure aware naman kayo dyan kung paano mangyari. Kahit kung ito mas maraming left and right na maayos, matatalo pa niya ang play niya eh. Wala naman una-unahan sa network, depende kung paano mo inataw talaga. Okay, clear? Yes. Okay, dito malapit na po tayo matapos. Now,
Ano ang buhay na nag-aantay sa inyo? Nabi-visualize niyo po ba kung ano ang buhay niyo few years from now? Yes! Kinikilig ka ba? Yes! We. Yes. Kasi ako lagi kong sinasabi, may mga taga-probinsya. Yes. Taga saan kayo? Taga Masbate? O ako taga Bicol, tapos dumadaan lang din naman kayo sa amin. Now, ang goal ko lang dati nung nag-network ako, mababaw lang. I started very simple. Una ko talaga, gusto ko umattend ng seminar kasi gusto ko yung kwento. Gusto ko yung joke. Yun lang hinahabol ko kasi pag magiinuman kami, may joke akong bago. Hanggang kumita ng konti, pang tamang pang-inom-inom, tamang pambayad sa computer shop, masaya na ako dun eh. Hanggang gusto ko na maging partner, gusto ko magkaroon ng kotse, and so on and so forth. Dadaanan ko yung naging resulta ko. And habang gusto ko po, habang kinakwento ko, maglaro na sa utak mo kung ano yung buhay na gusto mo rin mangyari sa'yo. We all have different stories. Maybe iisang kumpanya yung workout natin, iisang gagawin, pero iba yung gusto nyong puntahan eh. Kaya ako, ito po nangyari sa akin. Number one, nagkaroon din po ako ng mga sasakyan. Okay. Ano to, para sa akin, sobrang iba din sa pakiramdam. Ang eto po gusto ko, mahalin niyo po ng sobra. Damihan yung memories ng first car. First car ang pinakamasarap. Oo, iba lahat. Kahit ano pa mamahaling kotse, ibang first car. Kasi yung first car ko, excited akong umuwi sa bahay sa Bicol. Pag uwi ko, Papa, may kotse na tayo. Alam mo sabi ni Papa? Para kotse. Durog puso ko no? Alam mo yung parang, di ba nawala na nga yung mama ko. Mas gusto ko yung Papa ko maging proud sa akin. Kaya ngayon kwento kanina na ako din ang hinahanap ko talaga. Yung mapansin, masabihin ako ng Papa ko na magaling ako. Na hindi ko alam, kasi minsan di ba, akala ng iba na mahal natin sa buhay, lalo especially sa akin, kwento ko na yun. Akala siguro ng iba, grabe na kasi dami ng pumupuring magaling ako. Pero para sa akin minsan, walang kwenta lahat ng puri ng ibang tao, mas importante yung puri ng mahal ko sa buhay. Yun ang mas gusto kong marinig eh. Na minsan hindi rin nabibigay sa akin. Kaya sabi ko nung, pag-uwi ko ng bahay, daldala ko yung kotse. Sabi ko, Papa, may kotse tayo. Sabi niya, para kotse na yan. As in, naiiyak ako na sige, okay. Parang wala naman pala yung kotse. Alam mo yung parang dadrama ng bata na, okay, wala naman palang kwenta itong lahat ng ginawa ko eh. Parang gano'n, okay. Tulog, kinabukasan. Busy yung papa ko. Inuutosan yung buhay namin, iwasin mo na yan. Dito may parking, ayusin mo to. Inaayos na rin. Yung papa ko kasi, yung mga sinaunang tatay na hindi nagpapakita ng emosyon. Di ba yung mga tatay noon, dapat strong ka palagi. Naalala ko dati si Papa, pag uwi ko pagpunta ko tindahan, nanonood ng TV, umiiyak. Sabi ko, umiiyak! Hindi, nabuhing ako, nabuhing dalawang mata. Tawa na lang. May ganun si pero ngayon, medyo tumuhon daw na si Papa yung parang magiging, masculine. Now, ang dami kong story dito sa mga coaching to na para sa akin, hindi ko naisip na ito yung ibibigay sa akin na resulta. Na, alam ko, dumating ako sa point, pumupunta ako ng Metro Manila, ang dala ko wallet, tapos kotse. Anong hindi ko dala? Wala akong dala. Kasi meron akong aparador. Alam niyo kung nasaan ang aparador ko? Yung galeriya. Everyday, bumibili akong damit, pantalon, brief, sapatos. Pinapalitan. Kasi that time, kumikita na ako ng mga 100,000 a week eh. Ang binibili ko naman, hindi naman ako branded. Yung mga 1,000, may pantalon ka na, may polo shirt ka na. Di ba dati, mga pantalon na mga 500, 700 eh. Mga polo shirt, may 300, may 400. Sapatos eh, may mga 1,000, 2,000 lang eh. Pinupuno ko to. Pag puno na yung compartment, yung likuran. Pag puno na yung likuran dito. Pag puno na lahat, uwi akong Bicol. Iwan ko lahat ng gamit. Balik na naman ako ng Manila. Grabe yung dinaanan ko noon. Yung talagang kasagsagan ng kumikita. Yung first time, dadaanan mo talaga yan. Tapos tataba ka. Yung konting gutom, kain ka na agad. Oo, parang may phobia kasi dinaanan mo yung gutom na gutom ka lang. Hindi ka kumain. Kasi
wala kang pangkain. May pinakamalala ako niyan, yung nagdodrawing na yung bilog-bilog, gumagalaw na yung bilog. Kasi, simula umaga hapon, may big seminar, kami nag-asikaso, lahat-lahat. Tapos, imbis kakainin mo na, papakainin mo pa sa prospect. Diba, yung prospect ba, sige, kain ka. Nabusog pa ako, dami ng ganun ka. Pero, kung pwede mo lang makikagat ka na rin eh. Patapos na kami noon. Sabi ko, salamat, uwi na. Kumakain ako dati lang sa bahay. Kaya nga si Papa dati negative. Kasi payaman. Pag uwi ng bahay, grabe kumain. Sabi ni Papa, tigil mo na yung ginagawa mo. Pinagluloko na kayo dyan. Payaman ka. Tapos kung kumain kayo, grabe. Pati kasama mo dito mo pinapakain sa bahay. Kaya, yung the after seminar, yung prospect, fasting. Punta kayo tayo sa ganitong bahay, may prospect ngayon ko, interested ngayon mag-join. Di sige, dati kami, go, pagpunta. Sabi ko, salamat bahay, napakainit kami nito. Pagdating doon, nilabasan ako isang sandwich line. Sorry, hindi mo yung pagkain, alak pa. Pagbigay, habang nagdodrawing ako ng bilog-bilog, talagang, isa. Ano katatay ng pag gumagalaw na galing yung bilog. Grabe talaga yung mga dinaanan namin. Kaya, nung kumikita na, ang konting bukol pa lang. Hindi ko nga, ang pinaka-epic pag tumaba kayo, hindi mo alam na mataba ka. Kasi loko-loko ang salamin. Makikita mo sa salamin yung gusto mong makita. Kaya pag feeling mo, hindi ka mataba. Kahit mataba ka, pag tingin mo sa salamin, oh, bayad ko naman. Loko-loko ang salamin na yan eh. Kabalik tayo sa diniscuss ko. Kung anong itatapon mo, yun ang mababalik sa'yo. Ako naging wake-up call ko lang nun. Kasi isa Carlo, pag nakikita ko, ang tama niya ang Carlo. Nung nagpa-picture kami, magkasing laki kami ng mukha. Sabi ko, ibig sabihin, ang taba ko na rin. Hindi mo talaga malalaman eh. Pag unless pag pumayat ka na makikita mo, grabe ang taba ko pala dati. Dadaanan yan. Kaya pag nakita mo dati, pag sa inyo kasi ibang generation na kayo eh. Kasi nakaupo lang naman kayo lagi, nagko-computer, nag-online, tapos maya-maya kain. Kami kasi ikakain na lang namin, igagasolina pa namin eh. Gasolina, pambayad ng venue, pupunta sa lugar. Iba yung generation nyo. Kaya nga sa totoo lang, mas madaling kumita ngayon kasi market nyo buong mundo. Market namin yung nag-ahabol kami minsan ng van. Nagsimula ako ng presentation 6:30, yung alis ng van 7 p.m. ay 7 ng gabi. 30 minutes? Paano ka? Takbo na sa van. Grabe yung mga namin. Hinaanan namin noon. Compared sa inyo. Ibang-iba na po ang dyan. Kaya mas madaling kumita ngayon, mas madaling yumaman kasi ang market nyo mas malaki. Nakapunta din po ako ng iba't ibang bansa. Actually, hindi ko na po mabilang kung nag-date kami ni 10 ng 16 countries in 1 year. Yun ang na ginawa ko sa buhay ko. Kaya, imagine mo ha, bumabiyaya ako from Bicol to Manila, ordinary bus. Na pag damit mo puti, pagdating mo dito, gray na. Pagbukas bintana mo, pag alis mo Bicol, wala kang bigote. Pagdating mo dito, may bigote ka na. Diba? Ganun ako nagsimula. Na end of the day, isipin makapunta. Nung nakapunta ko ng Paris, nakapunta ko ng France, iba kasi nakikita mo lang dati sa video eh. Nung nakapunta ko ng US, lalo na nung nagka-experience ng snow sa Chicago. Nasa Chicago ako, pagsilip ko sa bintana, sabi ko, ulan pa ka, nilalaki ng namumulo. Sabi ko, snow! Lumabas talaga ako. Paglabas ko dun, balik ulit ako, hindi pala nakakatuwa. Akala nila maganda tingnan. Maganda tingnan, totoo ano, pero pag nandun ka, hindi. Lalo nung nagkaroon kami snow nung nasa Korea kami, isusumpa ako yun kasi mga 5 patong. Iba yung tech hit, iba pa yung patong, hindi nakakatuwa. Kumbaga, kaya nung pagsunod kong punta ng Korea, nung kami hindi na snow talaga, hindi namin tinamin yung sobrang lamig. Okay, ngayon, sa Las Vegas, dami, lalo kung binata po kayo, ay naku, ang ganda po dyan pumunta.
Oo, kasi pagpunta ko dyan sa Las Vegas, yung hotel, ang sobrang kong galante ng company kasi ang hotel po namin suite. Pag sinabing suite, ito po yung may sofa ka, may bed na 2 king size na pagkalaki-laking bed, ganyan. Tapos ito sala, may sala dyan na malaki. Tapos may, ang pinakamaganda yung view. Yung view kasi dito, mga swimming pool. Isipin mga alas 12 tanghali, nagiinuman sila. Tapos ang gaganda ng katawan. Grabe yung mga makikita mo doon. Lahat ng malalaki. Tapos maliliit. Nasa tamang lugar. Talagang natulala ako noon. Kasi siya makikita ka mga naka-two-piece, mga nakatibak. Di ba? Walang pakialam. Yung iba mga naka-topless. Tinitingnan ko talaga. Sabi ko, grabe naman sabi ko. Maya-maya, nag-ring yung telepono namin. Sabi ko, hello? Si Doc Ed. O Joseph, ready na ba kayo? Sabi ko, bakit po Doc? Aalis tayo. Sabi ko, saan tayo pupunta? May pupuntahan tayo. Napakagandang view. Ganun pa naman si Doc Ed pagkwento. Sabi ko, may kaganda po ba dito? Parang ayaw ko na. Alis okay na po. Experience. Diyan ako nakakain ng king crab na yung ganito kahahaba yung yung paa. Grabe ganito kahahaba. Sabi ko, hindi naman pala nakaka-high blood yun. Ibang totoo pala nakaka-high blood pag naubusan ka eh. Di ba parang sa lechon, nang nakaka-high blood buto? Subukan mo pagpunta mo sa kainan, buto na datnan mo, hindi uminit ulo. Paano ba? Alam mo, kung puro lalaki lang sana to, dahil mo pwede yung pwede. May pinuntahan pa kami, susho. May dance floor to. Dito ka lang iinom-inom ka, nandiyan yung mga sumasayaw. Naka-shoes lang. Kaya naka-shoes lang. Kaya susho. Ang dami hindi ko makita. Dito na lang tayo sa UAE, mas may. Huwag tayo dito. UAE naman pinaka-natuwa ako kung gusto mas ma-feel na talagang yayaman ka ng sobra. UAE, kasi ang goal nila top 1 sila sa lahat. Gaano kakulit, ang pinakamataas ng building nila is Burj Khalifa. Tallest building in the whole world. Ngayon may isang country na nagpapatayo. Ito yung Burj Khalifa building. May isang country ngayon na nagpapatayo ng mas mataas sa Burj Khalifa. Hindi pa to tapos, nagpapatayo na ulit sila ng mas mataas na nila. Ganon sila ka-competitive. Kaya sabi ko, lahat naman tayo competitive, wala naman taong hindi competitive eh. May aminado lang at may hindi. Yun lang naman kasi, nature ng taong pagiging competitive. Hindi magkakaroon ng improvement ang earth na to kung walang competition. Kaya nagkaroon ng kotse, nagkaroon ng aeroplano, it's because of the competitiveness natin. Ang dulo, dito, lahat kasi ng hotel dito, alam sa tira namin pinaka-high-end. Ang hindi ko makalimutan pala, may isa din pala dito ang nangyari. Nag-aalaan. Kasi mag-isa ko sa kwarto, ang laki ng kwarto ko. Sabi ko, na-on ko ba yung telepono? Hinahanap yung telepono yung landline. Tinanggal ko na yung kasi matutulog ako. Nag-aalarm pa lang, parang may sunog. Paglabas ko, naglabasan lahat ng mga guests. Naka-room. Walang mga bra. Kahit tapos na yung nandun ako sa labas, sabi ko mamaya. Ang gaganda kasi ng mukha nila. Di ba pag mga foreigner, ang gaganda naman talaga ng mga mukha, tatamos ng ilong. Ang gaganda talaga. Kaya pag ang dami mga gano'n na experiences na sabi ko, kulit lang din talaga. Okay. Ano mo ba may kwento ko sa inyo? Balik na tayo US. Kumaga sa akin, nakita ko sa personal, tuwa ako na nakita ko si Kobe Bryant, LeBron James, Stephen Curry, sino pa ba yun?
si Kevin Durant, ang dami. Ang pinaka hindi ko makalimutan, nasa airport kami. Pagbaba namin, kasi connecting flight lang kami, sasakay ko ulit sa isa pang aeroplano. Pagbaba namin, nakita ko ang dami sa gilid, mga mahahabang camera. Camera, mahaba. Nakatutok sa amin. Sabi ko, puto, pati dito sikat kami. Alam mo yung aurahan ng top earner? From dating gagano-ganon ako, may camera. Pero, sir, di ba artista yan nasa gilid? Cameron Diaz. Kilala niyo si Cameron, si Charles Angel. Sabi ko, si Cameron. Digicam pa nun. Wala pa mga cellphone. Pinipicture mo ganito. Ang tago. Wala niyang babae sa mga. Naharangan lang kami nung parang pulang, di ba yung sa airport, parang pulang, basta parang light lang. Sabi ko, ako paniniwala ko lagi sa buhay ko, hindi ko naman ito makikita na ulit. Lumakad. Kinuha ko yung digicam ko, ginano. Sabi ko, ano kasto dito? Si ano? Kilala niyo si Nick Vujicic? Di ba yung walang kamay, walang paa? Nung pumunta yan dito sa Pilipinas, nagkaroon kami ng intimate dinner with him. Tapos may picture ako nun, hindi ko lang ginagamit na ngayon. Ang picture per table. Ang kasama namin doon sa table sila Charo Santos, mga iba-ibang negosyante, mga iba-ibang EBS, per table. Eh ako, natatansya ko na pagpalit ng isang table, may mga 2-3 seconds na pwedeng sumingit. Eh di nung kami napasunod, sabi ko sa kanya, pare, mauna ko sa table natin, picturean mo ako agad pag-akbay ko. Sabi, sige. Pagdating na doon, picture ko. Nick, smile! Picture, wala din siya magawa. Hindi naman niya ako magalaw. Ako lang nag-iisa sa Pilipinas na may picture sa kanya na kaming dalawa lang. Kasi nung sumunod, may mga kasunod sa Pilipino pag may nauna. Nagalit na siya, excuse me, it's per table, not per person. Oh, so kung taray-taray ito lang yun, batukan kaya. Minsan kaya huwag kayong mahiya-haya. Kasi minsan, ang pinakapangit sa mundo, yung puro kasisi. Kaya nga iba-iba ako, katulad kami na kanina. Ako sa relationship, I give it all. Hindi man kami mag-click, at least wala na akong what if. Ayaw ko sa buhay na may what if, sana ginawa ko to, sana ganito. Ayaw ko nun. Ibibigay ko lahat pag hindi nag-click, acceptance. Okay, di move on. Clear? Yes! Hindi ko alam kung ano mang gusto niyo pong story sa buhay na but it's so fulfilling pag nagta-travel po kayo. Kasi nakapunta ako sa Stonehenge, napuntahan ko mismo yung Harry Potter kung saan sila pumapasok na wall. Nakapunta din po ako mismo doon. Yung pelikula ni Julia Roberts, Notting Hill. Kung hindi niya na po siguro napanood yun, Notting Hill sa pinakasikat. Nakapunta din ako sa yung sinot yun, kung saan yung bahay. Ang dami. Ang hindi ko, nasa Venice, Italy kami one time, kasama ko si Appaline Maylin. Ang Venice, Italy po, yung isang city na nasa lubog ng tubig. Yung nakikita nyo mga bangka na maliliit na parang mode of transportation. Nung kumakain kami doon, grabe, na-realize kasi ang meal namin halos, 10,000 per person. Yung pagkain na kinain namin doon, 10,000. Isang tao nakakain. Sabi ko, grabe ang buhay namin. Sabi ko dati, halos ang pagkain mo nga lang, 7-Eleven lang, okay na eh. Tapos ganito na yung buhay. Pag nagsha-shopping kami, tumitigil kami kasi hindi na namin mabuhat yung mga pinamili namin. Okay, travel. Sige, imove na natin na. Kasi hindi ito mauubos. Properties din po, nakabili na rin po ang sarili kondo, sa kanila. Ito po na medyo malaking gastos ko po talaga kasi makakabili ka ng 2 luxury car sa gastos ko pa lang dito sa building na to. And ako ay very excited kasi patapos na po to and by hopefully this month or next month, yung resort naman po yung ipapatayo. Ito na po, makabili ng sapatos, makabili ng damit, tapos ngayon mga properties na.
Kaya hindi ko po alam kung anong story gusto nyo. Ikaw, bahala kung paano mo ikukwento ang buhay mo. Na-feature din ko sa Kada Umaga. Hindi lang po isa, at dalawang beses ako na-feature dyan na fulfilling ng sobra kasi dati napapanood ko lang sila sa TV. Lalo na si Diana Meneses, si Pia Guanyo. Itong isa hindi ko na ito kilala eh. Hindi na ako nanonood ng TV. Ito naabutan ko kasi Itbulaga sila before. Kaya nung nakita ko, ini-interview ako, nakaka-starstruck din. Kasi syempre nakalakyan mo, napapanood mo palagi sa TV. And sunod ito, Rated Corina. Okay, ito yung pinaka sobrang blessing. Kasi libre po to. Nung ilan po ng interview ko, wala pa akong binabayaran kahit isang interview ko. Tinanong ko sila itong interview ginawa nila sa akin. Sabi ko, kung may bayad to magkano? Mga 1.5 million. Pero that time, silang may kailangan sa akin kasi hindi akong lumapit sa kanila. Kasi kung ako lumapit, magbabayad ako. Since that time, naghahanap siguro sila ng, ano tawag niyan? Ng content na gagawin, ako in-interview. And siguro, I could proudly say na isa ko sa pinakapumutok din na nirepost nila ulit ako after a year, I think after 2 years, nirepost nila ulit ako eh. Kasi nga, nagtitrend masyado yung interview nila sa akin. Pero nagpasok to sa akin ng sobrang daming million. Kasi ginamit to ng group ko sa boosting. Sobrang dami talaga, as in literal. Kaya sabi ko, jackpot na jackpot ako dito sa nangyari. Okay, sunod, ito na, nagkaroon din po ako ng pelikula. Upline downline, i-search ako para meron dito sa YouTube. Kasama ko po sila Matt Evans, sila Snoopy Serna. Ang idea dito, sino bang hindi nangangarap maging artista? Diba? Ako ba? Pangarap ko talaga nun maging artista. Nagkataon lang talaga na wala lang talagang talent. Hindi ako marunong kumanta. Hindi ako marunong sumayaw. Buti na lang. Ito lang ang alam ko. At least dito ako yumaman. Minsan pala, sa mga bagay na kinokontean ka ng choices, inahatid ka na kasi dun sa pinakadulo kung saan ka papunta. Kaya, mas na-develop ko na hold ko yung skills ko sa ganito sa pag-network. And sulit na rin naman, at least yung kung alam nyo lang magkano total na kinita ko simula umpisa hanggang ngayon, ay sabihin ko sa inyo, malulula ko pa. Na hindi, ito lang trabaho eh, magsasalita lang. Kaya nga katulad ka na, di ba pangalawang salita ko na to, ba't ako mapapagod kung ganito buhay ang binibigay sa'yo? Hindi ako ulit ibabalik ko sa inyo. Bakit nung hindi ka kumikita ang sipag mo, nung kumita ka na, naging tamad ka na, parang may mali, di ba? Dapat lalo kang binibless, lalo kang magsipag, lalo mong galingan. Ano ba naman ito? Magsasalita ka na lang naman. Magsalita ka o hindi. Kung mag-network ka o hindi, magsasalita ka. May tao bang nung nag-quit mag-network, hindi na nagsalita? Quit na ako sa networking. Magsasalita ka pa rin, mag-post ka pa rin. Yung ginagawa ng networker, mag-quit ka man, gagawin mo pa rin. Mag-iiba ka nga lang ng topic. Diba? Kung kasi mag-alabas pa rin kayo, gigimik kayo, mamamasyal kayo, pareho lang eh. Okay? Sunod, ito naman po na imagine mo sa akin. Kung tatanungin niyo po, kasi actually hindi ko po ito napansin. Iba po yung bumati sa akin. Sabi niya, Idol, meron kang golden touch. Sabi ko, anong ibig sabihin mong golden touch? Lahat ng ginagawa mo, napapaputok mo. Kung susundin lang yung formula mo, lahat ng tao yayaman. Kung di niya sinabi sa akin, hindi ko maintindihan. Sabi ko nga, no? Kasi sabi niya, nag-networking ka, napaputok mo, hindi lang simpleng putok, kundi talaga yung ingay, dumadagundong ang pangalan mo sa industriya ng networking. Hindi, taga-ibang kumpanya to ha. Hindi lang sa AIM, kung hindi sa iba-ibang kumpanya, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang parte. Ganun na naman ulit. Napuputok mo na naman yung pangalan mo. Kaya kung susundin lang nila, yung ginagawa mo at ugali mo, sigurado ang layo ng mararating. Nung ikukwento ko sa inyo, nangarap ako magkaroon ng kotse 2003 October. Ito yung panahon na nag-join ako sa networking. 2003 October. Sabi ko, 2003 of December, magkakakotse ako. Good news. Hindi ako nakakotse. Sabi ko,
kung sumablay man ako ng 2003, hindi na ako sasablay ng 2004 ng December. Trinabaho, umataw, todo-todo. Good news! Hindi pa rin po ako nagka-coach. 2005, December. Sabi ko, pare, kinukwento ko sa mga barkada ko na pati mga barkada ko natatawa na sa akin. Kasi lagi na lang daw ako nagdi-declare na yung alam mong pinagtatawanan ka na nila. Kasi lalo pang produkto, alam mo ba ang hirap dati namin? Kasi ang produkto dati ng AIM Global, alam mo ang pangalan? Yung complete, alive dati tawag dyan. Ang hirap. Kasi dumaan na ako sa mga barkada ko. Hindi sila nagsasalita. Pero pagdaan ko sabay-sabay. Yung pagpupuli sa'yo nung nagsisimula ka, nangangarap ka lang naman. Bakit nung bata ka pwede kang mangarap maging Superman, maging Spiderman, maging doktor? Bakit pag may edad ka na, wala ka ng karapatan mangarap? Di ba bakit gano'n? Tukad na store siya, sabi ko, bakit eh? Sisiguraduhin ko na. Sabi ko, magka-akotsin ako. Good news. 2006, sabi ko pare, pagkalalaki na itong tinaya. Hindi na pwede hindi ako magka-coach sa 2006. Nakailang pangako na ako sa inyo. Isusumpa ako ng mga ganyan-ganyan. Good news, 2006. Hindi pa rin po ako nagka-coach. Nagka-coach ako 2007 of July. Nag-start ako mag-declare na gusto ko magkaroon ng silver button sa YouTube. Mas madugo pa sa silver button compared sa Facebook eh. Yung YouTube, iba yung algorithm kasi example sa Facebook, hindi ko lang nagbago na sila. 3 seconds na video considered as 1 view sa Facebook. Sa YouTube, mga 10 or 20 seconds. Eh alam naman natin, ang hirap ka pa maintainin. Di ba, ang dali na pag konting 1 second, 2 second, alis ko na. Nag-gets nyo? Nag-declare ako, 2020. Kasi pandemic days, wala akong magawa. Sabi ko, ako yung tipong taong gusto ko lagi may ginagawa ko. Ayoko. Kaya nga, ang pinakamaganda ng pandemic days na nagawa ko, lahat naglaro ko sa PlayStation 4 pa dati, naubos ko. Ang dami ko mga games na hindi ako naglalaro kasi minsan nahilig ko lang bumili. Yun din minsan ng, pag walang magawa, bumibili ako kasi hindi ko naman ginagamit. Kaya minsan pag nag-ano ka ng wardrobe ko, ang dami kong damit na may mga tag pa, minsan hindi ko nagagamit. May mga ganun eh. Ngayon, nung pandemic days, sabi ko, gusto kong goal. Gusto ko laging productive. Okay, gusto ko magkaroon ng silver button. 2020 December, magkakaroon ako ng silver button. In-improve ko, pinakasimpleng competition ko palagi, i-improve ko na. Kung anong ginagawa mo dati, lalo mong galingan. Kung anong dating ginagawa mo, lalo mong sipatan. Yun lang naman ang paniniwala ko sa life eh. December of 2020, good news. Hindi ako naging silver button. Sabi ko, okay na, nakita ko na yung timpla. Alam ko na kung anong gagawin ko. 2021 December, sigurado magiging silver button na ako. Mapapanood nyo to kung balikan yung vlog ko. Panoorin nyo, lagi ako nag-declare. Magiging silver button ako, magkakaroon ng 100,000 subscriber. Sinasama ko na to sa ano ko, ano tawag yun sa mantra ko everyday. Bago ako matulog, I have 100,000 subscriber in my YouTube. I have 100,000 subscriber in my YouTube. Mga 10 times bago ako matulog at pagkagising, bago ako bumangon, ulit-ulitin ko yan. December 2021. Declare ulit ako. December of 2022. December. Magiging silver button ako. Good news. Naging silver button ko ako 2023 of January. Anong meron? Ba't ako tumutuloy?
nagbabago ako. Nakita ko dito, dati ako mahihain, kumpal mukha ko. Nakita ko dito nung nagsisimula ako, dati lahat ng nagjo-join, pinipresentan ko, dumating sa point na may nagjo-join na hindi na ako nagpipresent kasi yung downline ko marunong na mag-present. Dumating sa point na nakikita ko, may nagdadagdag sa genealogy ko nang hindi ko man lang namimit. In short, marunong ako magkaroon ng tinatawag na mini milestone ng success ko. Na-appreciate ko yung mga maliliit na bagay. Even to, may record ako dito ng... May record ako dito sa... milestone. Oh, eto. May 2021, 30,000 subscriber. September 2021, 40,000 subscriber. January 28, 2022, 50,000 subscribers, so on and so forth. May milestone ako nang nangyayari kasi ang nagpapastop sa atin, nakafocus tayo sa end goal na nakalimutan natin mag-enjoy sa nangyayari sa atin. Na ang pinaka-importante, paano ka magtutuloy sa isang bagay na hindi ka masaya? Dapat maging masaya kayo. Sabi ko nga kanina, we are here to experience different kinds of emotion. Maging masaya ka sa lahat. Dumami haber mo, nawala haber mo, dumami income mo, nawala income mo, nagkaroon ka ng resulta. Lahat maging masaya ka. Kasi yung bawat bagsak mo, natututo ka. Bawat failure mo, nagmamature ka. Bawat mali na nangyari sa'yo, hinahatid ka sa tamang buhay na nag-aantay sa'yo. Imposibleng hindi ibibigay sa'yo. Di ba sabi, ask and you shall receive. Hingiin mo, ibibigay. Nagbabago pa lang kasi ng hinihingi. Gusto kong yumaman, nahirapan. Mahirap pala. Kaya ko ba? Nagbabago eh. Kung hindi sabi nga nila, parang posisyon yan. Gusto nyo bang maging global ambassador? Yes! O hayaan mo yung posisyon na magsawa sa'yo. Tagal na nitong distributor, doon ka naman sa silver executive. Di ba? Ang tagal na nitong silver executive. Yung posisyon ang nagsasawa sa'yo. Di ba? Ituloy-tuloy, imposibleng hindi dadami ang downlines mo. Imposibleng hindi dadami ang points mo. Imposibleng hindi dadami ang Di ba sabi nga nila, maglakad ka, kahit gapang ka, makakarating ka sa pupuntahan na basta tuloy-tuloy ka lang. Tama po ba? Yes! Ngayon, always visit your future. Ano ba future nyo? Success. Nakikita nyo. Kung anong future nyo, mas detailed, mas maganda. Naaamoy mo ba yung kotse mo? Yes! Anong kulay ng bahay mo? Ilang floors ang bahay mo? Ilang kwarto ang bahay mo? Ilang CR meron sa bahay mo? May bathtub ba sa CR mo? Yes! May sariling TV ka ba sa bathtub mo? Yes! May sariling... Nagulat naman ako. Mamaya na, hindi ba? Ngayon, ang bottom line para sa akin, gusto ko maintindihan po ninyo. Tuwing napapagod kayo, tuwing nahirapan kayo, punta na kayo sa future. Pahinga ka muna doon. Di ba? Ito, visualize nyo yung kotse. I-visualize nyo yung bahay. I-visualize nyo yung lifestyle. Pagod na pagod ka, at hirap na hirap ka, at quit ka na, tumigil ka sa lahat ng ginagawa. Umupo ka. Pumikit ka. Pumunta ka muna dun sa future mo. Punta ka muna dun sa kotse mo. Punta ka dun sa bahay mo. Pumunta ka sa kwarto mo. Magpahinga ka sa bata. I-on mo yung tubig. Maligo ka ng maayos. Kumain ka ng napakasarap na pagkain dun sa bahay. Pag masarap na ulit pakiramdam mo, bumalik ka ulit sa hataw ng ginagawa mo. Bago dito, problema dito, troubleshoot dito. Pag drain ka na, tigil lahat ng gagawin mo. Umupo ka ulit. Pumunta ka ulit sa bahay mo, sa future mo. Pumunta ka ulit doon sa kotse mo. O bumiyahe ka muna kung saan gusto pumunta. O mag-shopping ka, mamili ka ng lahat ng gusto mo. Kung hindi ka na namomotivate, pumunta ka ng ibang bansa. O pag okay ka na, balik ka na naman ulit. Hataw ka na naman. Trabaho ka na naman. Tumalong ka lang doon.
pupusta ko isang araw, magugulat ka. Yung bahay na sinasabi mo na future mo, yun na yung reality mo. Wag mong mamaliitin yung galing natin. Kasi everything that is happening to us, tayo lang po ang may kagagawan niya. Alalahanin mo lahat. Minsan, bakit kayo naghiwalay ng karelasyon mo? Nakailang beses ka nang iniisip mo maghihiwalay kayo. Laging iniisip mo na maghihiwalay na kami, gusto ko nang hiwalayan. Biglang naghiwalay talaga kayo kasi tayo may kagagawan ng lahat. Kaya if you really want for you to have a positive life, learn to control your emotion. Kasi ito yung buhay na nag-aantay sa'yo. We are just ready. We started, walang-wala din pong pera. Si Aplin Carlo, isipin mo yan, bumabiyahe yan pag papunta dito, araw-araw, sumasakay ng bus, hindi nagbabayad. Pag may konduktor, sasabihin lang niya, Carlo, bro, yung itsura niya, di ba parang pulis na detective. Kaya akala ng mga konduktor ng bus, pulis, hindi na nagbabayad yan. Oo, makulit. Kasi ito si Aplin Carlo, makulit. Pag palakad na yung konduktor, bababa na siya. Di ba sa bus, pag sakay, di ka pa nasisingilin. Pag naniningil yung konduktor, naglalakad, ay, bababa pala ako, bababa. Kaya yung isang biyahe niya, yung isang sakay, nagiging 3-4. Diskarte lang ang buhay. Si Apcaro naman ngayon, imagine mo, may ang ganda ng building niya. May nagre-rent ang bangko sa building niya. Bahay niya, ang ganda. Hindi yung mga properties niya, hindi nga lang niyang binabanggit, pero malulula din kayo. Si Aplen Maylin, dating empleyado, naglakas loob na sumugal sa ganitong klaseng industriya. Right now, ang ganda ng bahay niya. Sa exclusive subdivision sa Laguna, na isa sa pinakamahal na subdivision mismo sa Laguna. Imagine mo yun. Million yung gastos niya sa bahay niya. Si Aplen Louie naman, I'm sure natawag po namin dyan, prodigal son. Bakit prodigal son? Kasi dating member siya ng AIM, because of personal matters, umalis, naglipat-lipat ng kumpanya, ay bumalik pa rin dito, pumutok. Kasi dulo, kahit tama kang buto, kung maling lupa ang pupuntahan mo, mahihirapan ka. Para sa akin, madaming naninira sa company natin, pero dulo, nakatingin sila sa atin. Kasi kaya nga nila tayo pinapansin, ang daming nangangarap maging AIM Global. Nasa AIM Global ka na. Hatawin mo na lang. Kung kumita kami sa AIM Global, ano na lang po kayo na nasa AIM Global Group of Companies. At like PRC, ay nako, sabihin mo sa inyo, yan, naglilibang na lang yan. Kasi sobrang, lahat po, more than 7 figures pang kinikita po namin for more than decade. Bitin ko ha, 7 figures for more than a decade. Ayun na isip kung anong lifestyle meron. Sa Aplen, Roy, ang pinaka-busy lang yan talaga, nag-golf. Member yan sa mga exclusive na golf course dito mismo sa Metro Manila na ang membership, mga 1 million, 5 million, membership alone. Kumbaga, yun ang masasabing living na pwedeng buhay na nag-aantay sa inyo. Kaya para sa akin, siguro sa last word na gusto kong, or last na message na gusto ko pong sabihin sa inyo, sige bro, pwede mo na yan, totoo. Kaya lang ko rin yung cellphone ko. Okay. Ngayon, sabi ko nga, later after natin mag-training dito, mag-usap, gumawa ka na ng klaradong bahay na future mo. Iklarado mo, idetalyado mo, ng pinaka na-feel mo at hindi ka tumigil mag-declare hanggang hindi ka kinikilabutan. Hanggang hindi mo naaamoy, nakikita, nararamdaman yung bahay at buhay na gusto mo, huwag mong pigilan. Kasi paano ibibigay sa iyo ng nasa taas kung ikaw mismo tamad kang mangarap at sabihin sa kanya kung ano ang gusto mo? Nasa tamang kumpanya tayo, nasa tamang grupo po kayo. We are very, very lucky kasi nagsisimula po ngayon ng AIM Global Group of Companies. Hindi lang po kayo kikita sa AIM Global, meron po tayong EC, meron po tayong OBI, meron po tayong Alpha East, meron tayong Vivo. Hindi ko po alam kung ano ang buhay na meron sa inyo few years from now. Pero gusto ko pong marinig. Gusto ko po dumating ang time na pag ikaw na
isip mo na kaya mong makuha kahit anong pangarap mo sa buhay. Kasi kami natin, wala kaming tinitingnan. Wala kaming nakikitang taong successful sa company kasi kami yung pinakauna. Kayo, andito na kami na tinitingnan nyo. Kaya mas dapat mas malayo ang marating ninyo kaysa sa narating namin. Mas gusto namin, mas marami kayong kwento, mas marami kayong success stories kasi walang pinaka magiging masarap sa pakiramdam namin na marami po kami naging inspiration, marami kami natulungan ng mga distributor na magbago din buhay nila. Kaya again, this is Joseph Dean. Thank you so much.